Sir, storbohin kita, okay lang po ba? Okay, sige. Anong tanong? Sir, kasi meron pong 15 million na hinahanap ngayon. Ang nangyari ay kumuha lang daw po ng resibo o certificate mula sa AFP itong DepEd. Oo. Tapos sinabing sila ay nag-sponsor ng Youth Summit at ginastos ang 15 million mula sa confidential fund para dun sa Youth Summit ng AFP. Nung pinatawag na po yung AFP sa Congress, sinabi nito na ni Singkong Duling. Wala. Pong, walang Tapos binigay. wala ring naka-specify kung sinong pangalan taga-AFP ang nag-reserve. Oo. O isa lang ibig sabihin nun, talagang may katiwalian diyan sa termino ni Puset, ni BP Inday Sara Duterte diyan sa DepEd at saka diyan sa OBP. Kasi kung yung mga resibo na ayon sa COA nabigay din ng OBP, yung mga confidential fund, mga peke. Tapos according sa PSA, walang mga ganong tao nag-e-exist. Especially nag-viral na Mary Grace Piatos na ang sabi, yun daw ang may pinakamalaking nakuhang confidential fund. Pinapalusutan nila yan. Ang sabi, kaya raw confidential, kaya nire-receive, iniiba yung mga pangalan. Paano nila ipapaliwanag to sa AFP? Wala mismo nakaspecify na pangalan sino nag-receive. At pinasisinungaling niya ng AFP na may Singkunduling, wala silang natanggap doon sa sinasabi nilang para sa mga kabataan doon sa AFP kung anumang programa yan. Wala. So, meron talaga. Ibig sabihin, may lustayan talaga nangyayari. Sir, ano pong masasabi niyo sa mga senador na patuloy na nagtetenggan itong impeachment? Ayos yan. Kasi trabaho nila yan. Pag may ganyan talagang katiwalian, tapos ganyan katindi ang mga ebidensya, dapat talaga i-hearing yan. Kaya nga dapat kasi mula na yung impeachment trial lang kasi tumatagal. Dapat ngayon pa lang malaman na ng mamamayang Pilipino saan talaga napunta yung milyon-milyon pera na yan. Ayun. Thank you very much, Sir Chris Ulo. Salamat po. Okay, salamat. Thank you.